Hello mga kabasketball! Pasok na tayo sa knockout round, kung saan ang Team USA ay maliwanag na pinapaboran na manalo. Ito ang mga listahan ng top 7 na mga nagbabanta na makaagaw ng gold sa Team USA. Una ang team ng Brazil. Ang Brazil kahit na makapasok sa quarterfinals ay medyo nakakagulat at ang kanilang pagtakbo sa Paris ay malamang na hindi magtatagal. As the lowest seed in the field, ang una nilang makakalaban sa quarterfinal ay top-seeded ng Team USA. At kung gusto mo ng ideya kung gaano kalaki ang mismatch na iyon, nagbukas ang Brazilians bilang 27.5 points underdogs laban sa Team USA. Gayunpaman, it's been a solid showing for Brazil in France, kung saan nakakuha sila ng 18 points na panalo laban sa Japan sa group play at isang star performance mula kay Bruno Caboclo. Sa kanilang nag-iisang tagumpay, nagtala si Caboclo ng 33 points at 17 rebounds. Ang team ng Brazil ay tumalo din sa Gilas Pilipinas. Bumagsak ang Gilas Pilipinas sa Brazil 71-60 sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament na ginanap noon sa Latvia. Ang sunod ay ang team ng Australia. Ang 1-2 standing ng Team Australia ay isa sa mga nakakadismayado dahil kahit na maraming player ng NBA sa team nila ay nasa mababang standing pa din sila. Si Josh Giddey, Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Green, Joe Ingles at Jock Landale ay maaaring nasa rotation sa susunod na season. Dahil sa kanyang karanasan, hindi nakakagulat na makitang makakuha din ng kontrata si Patty Mills. Ngunit sa kabila ng lahat ng talento na iyon, nahirapan ang Australia na makabuo ng sapat na opensa para makasabay sa Canada o matalo ang isang Greek team na madalas ay parang one-man show kasama si Giannis Antetokounmpo. Gayunpaman, ang pangkat na ito ay may isa sa mas mahusay na clutch shot maker ng international na yugto na si Patty Mills at maraming perimeter defense mula kila Daniels, Exum at Green. Sunod ay ang team ng Greece. Ang FIBA basketball ay kadalasang mukhang mas nakatuon sa team kaysa sa nakasanayan ng mga tagahanga ng NBA. At ang pagkakaroon ng pinakamahusay na individual na manlalaro ay hindi nangangahulugang gawing paborito ang isang team na manalo sa isang partikular na laro. Ngunit kapag ang manlalarong iyon ay kasing husay ni Giannis, hindi gaanong mahalaga ang mga pagkakaiba sa estilo. Nag-average si Antetokounmpo ng 27.0 points, 7.7 rebounds at 3.7 assists sa loob ng 33.3 minuto sa group play at binibigyan niya ang kanyang bansa ng pagkakataon na magkaroon ng pinakamahusay na manlalaro ng paligsahan laban sa sinuman, kabilang ang Team USA. May dahilan ang Greece na naging 1-2 sa group play at nagtapos sa ika-11 sa 12 team sa mga points bawat laro. Ang mga veteranong sina Nick Kaates at Thomas Walkup ay nagkaroon ng kanilang mga sandali bilang mga playmaker sa torneo na ito, ngunit mayroong isang napakalaking pagbaba ng talento mula kay Giannis hanggang sa iba pang bahagi ng roster na ito. Mangangailangan ng superhuman na pagsisikap mula sa 2 beses na MVP upang makagawa ng malalim na pagtakbo mula rito. Ang sumunod naman ay ang Team France. Ang France ay ang bansang host ngayon at maaaring magkaroon ng pinakamahusay na 4-for-5 combo sa torneo or at least its most imposing on the defensive end. Si Victor Wembanyama 7-4 at Rudy Gobert 7-1 ay napakalaki, ngunit higit pa doon. Parehong may mahusay na instincts bilang parehong rim protectors at rebounders. May dahilan kung bakit sila nagtapos sa una at pangalawa sa pagboto ng Defensive Player of the Year ng NBA. Ang problema ng France ay ang natitirang bahagi ng roster, lalo na ang mga nangungunang playmaker nito, ay hindi pa nakakagawa ng pare-parehong sapat na opensa upang magmukhang isang tunay na banta sa medalya. Ang sunod ay ang Team Serbia. Ipinagmamalaki ng mga taga-Serbia ang pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa mundo na si Nikola Jokic. At kapag siya ay naglalaro, si Jokic ay may kakayahang iangat ang halos anumang listahan sa puntong kinakailangan upang makipagkumpetensya sa sinuman. Ang stat mula sa kanilang laro sa pagbubukas ng grupo laban sa Team USA
ay naging viral ilang sandali matapos ang pagkatalo ng Serbia. Ito ay 81-81 kasama ang mga Amerikano sa mga minuto ni Jokic at natalo sa 29-3 para sa natitirang bahagi ng laro. Hindi lang siya ang Serbian player na dapat banggitin. Pinangunahan talaga ni Bogdan Bogdanovic ang team sa pag-score sa group play sa 19.0 puntos bawat laro. Maaaring magkaroon ng epekto si Vasilije Micic bilang parehong scorer at distributor. At ang ilan sa kanilang mga pakpak ay eksaktong uri ng matatalinong pamutol na mahusay na gumagana sa tabi ni Jokic. At sunod ang Germany. Sa labas ng mga Amerikano, walang team ang naglalaro sa antas ng pagpapatuloy at pagkakakonekta tulad ng Germany. Nagpunta sila ng 3-0 sa paglalaro ng grupo at ang Team USA lamang ang nakasunod sa kabuuang point differential. At nakakakuha sila ng bona fide star performances mula kay Franz Wagner at Dennis Schroeder. Franz Wagner sa pamamagitan ng group play, naglagay siya ng 21.7 points, 5.0 rebounds, 2.0 assists, 1.7 steals, at 1.0 blocks. Samantala, si Schroeder ay matagal nang naging isa sa mga pinakamadulas na bantay sa international na laro at maaaring makuha ng sinuman. Naglagay siya ng 19.7 puntos at napakaraming 9.0 assists sa group play. Idagdag ang kanyang paglalaro kay Wagner at napapanahong mga kontribusyon mula kay Isaac Bonga, Daniel Theis at Moritz Wagner at madaling sabihin na ang Germany bilang isa sa ilang mga team na may panlabas na shot na talunin ng Team USA. At ang panghuli at pinakamalapit na sa makakalaban ng Team USA sa finals ay ang team ng Canada. Ang Canada ay hindi natalo in what everyone pretty much agreed was the group of death bago magsimula ang season. Sa kabila ng paglalaro sa Spain, ang number 2 team sa mundo bago ang tournament na ito, ang NBA talent-heavy roster ng Australia at si Giannis Antetokounmpo at Greece, ang Canada ay hindi natalo. At tulad ng Serbia at Greece, mayroon itong superstar na si Shai Gilgeous-Alexander na maaaring lumabas sa anumang paligsahan bilang pinakamahusay na manlalaro nito. Hindi siya nag-iisa, syempre. Ang mga Canadian ay may maraming perimeter defense mula kila Logwens Dort, Nickeil Alexander-Walker at Dillon Brooks. Sina Andrew Nembhard at Kelly Olynyk ay parehong dynamic na nakakasakit na mga manlalaro sa labas ng bench. Si RJ Barrett ay ang nangunguna sa team sa pagmamarka ngayon. Inaasahan din gumawa si Jamal Murray para makatulong sa Team Canada na makuha ang gintong medalya. Sino sa palagay nyo ang team na makakaharap ng Team USA sa finals? Please comment nyo lang sa baba. Basketball today, basketball later.